Huwag niyo na po kaming hanapin sa mga presinto sapagkat ang inyong mga pulis ay nasa inyo ng mga telepono. Dial 911. Darating ang inyong mga pulis sa loob ng 5 minuto. Lilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. Kampo Krame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang araw, bagong Pilipinas. Ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis, patrolwoman Juvie Jane C. Maghahatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online, ang pangunahing balita ng Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Ngayon ay araw ng linggo at narito na ang mga balitang nakalap ng aming mga PNN correspondents sa loob ng linggong ito. Bagsak sa kamay ng batas ang top 2 most wanted person sa city level ng Rosales, Pangasinan matapos maaresto ng kapulisan dahil sa kasong murder. Ang report mula kay Corporal Mark Anthony Pico. Naaresto ng pinagsanib na pwersa ng Rosales Municipal Police Station, PIDMU at Provincial Intelligence Team, Pangasinan, ang top 2 most wanted person sa lungsod ng Rosales, Pangasinan. Dakong alas 9 ng umaga, noong August 19, 2025, isinagawa ang operasyon sa Barangay Carmay East, Rosales, Pangasinan, na nagresulta sa pagkakaaresto ng sospek na si alias Dino, 32 taong gulang, binata, isang construction worker at residente ng nasabing barangay. Ang pag-aresto ay pinangunahan ni Police Major Noel C. Kabakungan, officer in charge ng Rosales MPS, na naisakatuparan sa bisa ng warrant of arrest para sa kasong murder sa ilalim ng criminal case number 4043-M-2022 na may petsang August 22, 2022 na ipinalabas ni Honorable Len Llamazares Gonzales, Assisting Judge ng RTC Branch 78, Malolos City, Bulacan. Walang piyansa na nirekomenda para sa naturang kaso. Agad na dinala sa kustodiya ng istasyon ng akusado para sa kaukulang dokumentasyon at disposisyon bago ang pag-turnover sa korte na nagpalabas ng warrant. Patuloy namang nananawagan ng pulisya sa publiko na makipagtulungan sa pagbibigay ng impormasyon upang mas mapabilis ang paghuli sa iba pang mga wanted persons sa lalawigan. Ang tagumpay na ito ay nagpapakita na ang kapulisan ng Region 1 ay maaasahan, malalapitan at mapagkakatiwalaan. Mula dito sa Ilocos Region, ako ang inyong PNN correspondent, Police Corporal Mark Anthony Pico, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Police Corporal Mark Anthony Pico. Formal nang itinalaga ang bagong liderato ng Nueva Vizcaya Police Provincial Office sa isinagawang turnover ceremony na ginanap sa Camp Major sa Ternino, Dumanlao, Payumbong, Nueva Vizcaya. Nakibalita dyan si Patrolwoman Richelle Ledesma. Formal nang itinalaga bilang bagong Provincial Director ng Nueva Vizcaya Police Provincial Office si Police Colonel Paul T. Bometivo ng isagawang turnover ceremony noong 19 ng Agosto taong kasalukuyan sa Camp sa Ternino, El Dumlao, Bayombong, Nueva Vizcaya na pinangunahan ni Police Brigadier General Roy B. Pareña, Acting Regional Director ng Police Regional Office 2. Si Police Colonel Bometivo ay mula sa PNP Class of 1999. Tanglaw lahi na kilala sa kanyang malawak na karanasan sa pamumuno. Bago italaga sa Nueva Vizcaya, nagsilbi siyang bilang hepe ng Regional Police Security and Protection Unit 2
pinalitan ni Police Colonel Bumitivo si Police Colonel Jettofer D. Halok bilang outgoing Provincial Director. Sa kanyang mensahe, pinuri ni Police Brigadier General Pareña ang mga nagawa ni Police Colonel Halok. Nagpasalamat naman si Police Colonel Halok sa lahat ng miyembro ng Novo Vizcayano dahil sa pinakita nilang kooperasyon at suporta bilang kanilang Provincial Director. Samantala, buong pusong tinanggap ni Police Colonel Bumitivo ang pagiging Provincial Director ng Lalawigan at kanyang siniguro na ipagpatuloy ang nasimulang aksyon upang mapanatili ang kaayusan sa Nueva Vizcaya. Ang turnover ceremony ay hindi lamang simpleng pagbabago ng pamunuan, kundi panibagong panata ng PNP para sa mamamayan tungo sa bagong Pilipinas. Mula dito sa Lambak ng Cagayan, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Ledesma, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Mahigit 150,000 halaga ng hinihinalang shabu ang nakumpiska habang 4 na katao ang naaresto sa ikinasang anti-illegal drug operation ng Bataan PNP sa Barangay Wawa, Abukay, Bataan. Patrolwoman Lexen Ray Sawiran sa report. Matagumpay na naaresto ng mga operatiba ng Station Drug Enforcement Unit ng Abukay Municipal Police Station ang 4 na katao sa ikinasang anti-illegal drug operation sa Barangay Wawa, Abukay, Bataan. Kinilala ni Police Colonel Marites A. Salvadora, Provincial Director ng Bataan Police Provincial Office, ang mga sospek na sina alias Calbo, 38 anyos, kasal at OFW, alias Val, 48 anyos, walang trabaho, alias Angelo at Rob, pawang mga residente ng Barangay Wawa, Abukay, Bataan. Sa isinagawang operasyon, nakumpiska mula sa mga sospek ang isang improvised 12-gauge pistol na walang serial number na may kasamang isang bala at tumigit kumulang 22.48 gramo ng hinihinalang shabu na may tinatayang halagang 152,864 pesos. Dinala sa Abukay MPS sa mga sospek at ang nakumpiskang ebidensya para sa wastong disposisyon at pagsasampa ng kaukulang kaso. Ang matagumpay na operasyon ay patunay ng pinaigting na kampanya ng PNP Police Regional Office 3 sa ilalim ng pamumuno ni Police Brigadier General Ponce Rogelio I. Peñones Jr., Regional Director, laban sa iligal na droga upang mapanatili ang kapayapaan, kaayusan at kaligtasan sa buong rehiyon. Mula dito sa Police Regional Office 3, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Lexen Reyes A. Saweran, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Saweran. Pinangunahan ni Chief PNP Police General Nicolas Torre III ang inaugurasyon at blessing ng bagong shooting range guest lounge sa Batangas Police Provincial Office. Alamin ang naging kaganapan mula kay Patrolwoman Mary May Sarturio. Pinangunahan ni PNP Chief Police General Nicolas D. Torre III ang blessing at inauguration ceremony ng bagong shooting range guest launch ng Batangas Police Provincial Office na ginanap noong 19 ng Agosto 2025 sa Camp Miguel Malvar, Barangay Kumintang, Ilaya, Batangas City. Ang pasilidad ay bahagi ng patuloy na pagsusumikap ng PNP na bigyang kakayahan ang kanilang mga tauhan sa pamamagitan ng makabagong training grounds. Layunin din itong mas paigtingin pa ang kakayahan sa pag-asinta at operasyon ng ating mga kapulisan. Ayon kay Police General Torre, simbolo ito ng patuloy na modernisasyon ng PNP at dedikasyon sa pagpapalakas ng kasanayan, disiplina at pagkakaisa sa hanay ng pulisya. Mula rito sa Calabarzon, ako ang inyong Police News Network correspondent, Patrolwoman Mary May Sarturio, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Sarturio. Arestado ang 3 individual sa ikinasang bypass operation ng mga otoridad sa Culion, Palawan. Yan ang tinutukan ni Patrolwoman Desiree Padilla. Arestado ang 3 individual sa matagumpay na drug bypass operation na kinasa ng mga otoridad sa Barangay Osmeña, bayan ng Culion, Palawan noong 19 ng Agosto taong kasalukuyan. Sinagawang operasyon ng pinagsanib na pwersa ng Culion Municipal Police Station sa ilalim ng pamumuno ni Police Captain John Michael Panergo,
katuwang ang mga operatiba ng Palawan Provincial Office Provincial Drug Enforcement Unit. Kinilala ang mga naarestong sospek sa mga alias na Sheila, 40 taong gulang na dati nang nakulong. RG, 37 taong gulang at Dayday, 43 taong gulang na pawang mga residente ng sabing lugar. Nabilhan sila ng isang pakete ng pinaghihinalaang shabu na nagkakahalaga ng 1,000 piso na nagsilbing ebidensya sa sinagawang bypass. Sa sinagawang body freeze, na-recover mula kay alias RG ang 3 pakete ng pinaghihinalaang shabu, habang tig-isang pakete naman ang natagpuan sa pangangalaga ni na alias Sheila at alias Dayday. Ang lahat ng nakumpiskang iligal na droga ay sinailalim sa wastong dokumentasyon at inventaryo sa presensya ng mga opisyal sa barangay at kinatawan ng media. Sa kasalukuyan, ang mga sospek ay nasa kustudiya ng Kulyon MPS habang inihahanda ang kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 na isasampa laban sa kanila. Samantala, binigyang diin ni Police Colonel Christian M. Tabdi, Acting Provincial Director ng Palawan PPO, ang kahalagahan ng patuloy na pagkakaisa ng pulisya at komunidad upang masugpo ang droga sa lalawigan. Mula dito sa Home of the Police Eco Warriors, Calapan City, Oriental, Mindoro, ako ang iyong PNN Correspondent, Patrolwoman Desiree Padilla, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolman Padilla. Isang provincial most wanted person ang nahuli ng mga otoridad dahil sa kasong rape at sexual assault sa Masbate. Magbabalita dyan si Patrolwoman Jeradel Loterte. Provincial most wanted person sa Masbate, arestado sa Uson, Masbate. Kinilala ang suspect na si Elias Wally, 84 na taong gulang at residente ng nasabing lugar. Naaresto ang suspect sa bisa ng warrant of arrest na ipinalabas ni Honorable John Martin House Sese, ang assisting judge ng RTC Branch 48, 5th Judicial Region, Masbate City, para sa mga kasong violation of Republic Act 8353 in relation to Republic Act 7610, 2 counts ng rape at sexual assault na may inirekomendang piyansa na 180,000 para sa bawat kaso. Kasalukuyang nasa kustudiya na ng Uson Municipal Police Station ang suspect para sa kaukulang disposisyon at dokumentasyon. Mula dito sa Legazpi City, Albay, ako ang inyong PNN Correspondent, Patrolwoman Jeradel Loterte, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Loterte. Matapos ang matagal na pagtatago, naaresto ng Criminal Investigation and Detection Group, Cordillera, ang isang regional top most wanted person na nahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 6539 o Anti-Carnapping Law at Robbery with Intimidation. PMSG J. Ford Dionisio sa report. Matagumpay na isinagawa ang uplan pagtugis sa isang top most wanted person regional level ng CIDG Regional Field Unit 14 kasong Anti-Carnapping Act at Robbery with Intimidation sa Mexico, Pampanga ngayong Agosto taong kasalukuyan. Ayon kay Police Colonel Redante E. Ariza, Chief CIDG CAR, na isagawa ang operasyon sa pangunguna ng CIDG Baguio City Field Unit kasama ang Mexico Municipal Police Station at Regional Intelligence Unit 14, City Intelligence Team, Baguio City. Ang operasyon ay nagresulta sa pagkaaresto ng isang akusado na kinakilalang isang 51 taong gulang na lalaki, may asawa at residente ng nabanggit na lugar. Ang pag-aresto ay naisakatuparan sa bisa ng mga warrant of arrest para sa mga kasong paglabag sa Republic Act 6539 o Anti-Carnapping Act at Robbery with Intimidation. Ang mga naturang kautusan ay pinalabas ni Judge Fernando Vil Pamintuan ng Regional Trial Court 1st Judicial Region Branch 3, Baguio City noong Oktubre 23 taong 2000 na may nirekomendang piyansang 200,000 sa bawat kaso. Binigyang abiso rin ang akusado hinggil sa kanyang mga karapatang konstitusyonal sa wikang Tagalog na kanyang lubos na naunawaan. Matapos ang pag-aresto, siya ay dinala sa CIDG Baguio City Field Unit para sa karaniwang booking procedures at pansamantalang i-detain kustodiya ng pasilidad ng sabing unit habang hinihintay ang formal na pagbalik ng warrant of arrest sa pinagmulan nitong hukuman. Ang pag-arestong ito ay patunay ng patuloy na dedikasyon at kahusayan ng kapulisan sa pagtupad sa kanilang tungkulin na ipatupad ang batas, tugisin ang mga pinaghahanap ng hukuman at tiyakin ang kaligtasan at katahimikan ng komunidad. Mula dito sa Police Regional Office Cordillera, ako ang inyong PNN Correspondent, Police Master Sergeant J. Ford Dionisio, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, PMSG Dionisio.
At yan ang mga balitang nakalap ng ating mga PNN correspondents mula Luzon, Visayas at Mindanao sa loob ng linggong ito. Sa ngalan ng pamunuan ng Philippine National Police sa pangunguna ni Chief PNP General Nicolas Veloso Torre III at sa pamumuno ni President Ferdinand Marcos Jr., kami ay ang maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balanseng balita dahil dito sa bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis, ligtas ka. At sa mga mahal naming kababayan, huwag na kayong maghanap ng pulis sa presinto pagkat kami ay nasa inyo ng mga telepono. Tumawag sa 911, darating kami sa loob lamang ng 5 minuto. Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng pambansang pulisya, ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis, Patrolwoman Juvie Jane C. Maghahatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online, ang pangunahing balita ng Police News Network. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis.